ang Social Security System maaari palang magkamali ng pag-compute ng ating pensyon. Paano ito nakakaapekto sa ating mga SSS pensioners at ano ang gagawin para tama ang ating SSS pension computation? Lahat ng yan ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa ating YouTube channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na ito, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga nais mong mga perks, mga ka-vlogs. Magandang araw para sa ating mga SSS members and SSS pensioners. Dahil ang paksa po natin ngayon ay tungkol sa SSS pension computation. Paano nga ba ito kinukompute ni SSS? Tama nga ba ang kanilang computation? Naitanong natin dito mga ka-vlogs at naipaksa natin ngayon dito sa episode na to ang tungkol sa SSS pension computation dahil nga po sa isang pangyayari o isang senaryo noon sa katatapos lamang na naganap na SSS Stakeholders Forum na ginanap po sa Tarlac City in Tarlac, kung saan meron pong isang katanungan doon sa portion ng open forum na kung saan tinanong niya kung bakit maliit ang kanyang pensyon gayong malaki naman ang kaniyang hulog sa kanyang contribution. So para po lubos nating maiintindihan, narito ang kabuuang senaryo. Actually po, Sir, pensioner na po ako ng SSS. Kaya lang po ang itatanong ko, kasi po dati, empleyado ako ng Pepsi Cola, mababa po yung contribution ko sa Pepsi. Hindi, pagkatapos po, dumating ang panahon, nag-upload po ako, sinagat ko po yung ano ko doon sa yung contribution ko. Ngayon po, nung nag-pension na ako, bakit po ang baba nung nakuha ko? Dahil kasi kinompute po nila doon sa naunang bayad ko. Yung napakalaking inulog ko nung nasa abroad ako, wala rin nung kumbaga sa hindi po lumaki. Yun lamang po. Thank you, magandang umaga po. Sir, check po natin yon kasi ang atin hong pension, ang computation mo nun base sa pinaka-recent na hulog mo ninyo. So kung posted mo yung contribution sa bilang OFW, once a member ho kasi, always a member, lifetime membership mo yan. Kahit ho nagpaiba-iba ho kayo ng payer type, dati employed, naging self-employed, naging OFW, isa lang ho ang magiging computation mo ng pension mo. Meron ho tayo sa likod mo dyan, sir. Pasilip po natin kung na-check na yung hulog ho niya bilang OFW, kung yan po yung huli niyong hulog sa SSS, at sabi niyo nasa mataas ho yan, yun ho ang naging basis ho ng computation ng pension. Before, wait. Madam, reklamo ninyo, maliit ang pension ninyo, no? Okay. Sino yung in charge dyan sa likod? Sino yung in charge dyan sa likod? Sir, pumunta kayo doon, may computer doon. Who's the manager? Marie, who's the manager of SSS? Punta po kayo doon, sir. Bako-compute ko yung pension nyo ulit, ha? Gusto ko maging masaya kayo. Ayun. Alam nyo po, pagkasama ako po, marami akong dalang computer doon sa likod. Sir, para maging masaya kayo, sir, i-correct niyo yung pension nyo. Kung nagkamali sila, sir, ipapa-refund ko kaagad, ha?
So ayun mga ka-vlogs, no, atin pong nakita, napanood, nadinig ang isang senaryo during the open forum kung saan merong isang attendees doon na tinatanong niya bakit nga ba maliit ang kanyang pensyon. Gayong malaki naman ang kanyang hulog sa pagtatrabaho and nag-OFW pa siya, malaki ang kanyang hulog. Kasi ang mga OFW, malaki talaga ang hulog niyan mga ka-vlog. So, bakit nung nagpensyon siya ay talagang mababa ang kanyang pensyon? Hindi naman nabanggit kung magkano yung pensyon niya monthly, pero ang sabi kasi mababa. So sa SSS kasi, no, ang pinakamababang pensyon na natatanggap ng mga pensioner ay nasa 2,200 pesos. So hindi natin alam kung yun ba yung tinutukoy niyang mababang pensyon na tinatanggap niya. So, ayon naman po sa SSS President ay pinapacheck baka kasi hindi nasali yung pagiging OFW niya na contribution at ipapare-compute. Yun yung term, no? Recomputation. At kung talagang merong error, no? At kung talagang merong pagkakamali sa computation doon sa SSS pension ay refund niya. Well, maganda naman po yun mga vlogs, no? And at least mabilis yung action kasi SSS President na talaga yung nagpapare-compute at magpapare-refund kung sakaling ang mali yung computation, no? Sana ganun din sa lahat kasi madami tayong naririnig na mga SSS pensioners, no? Marami ako na-encounter sa ating mga comment section, sa mga nagme-message sa akin na bakit mababa yung kanilang SSS pension monthly na natatanggap, gayong noong naghuhulog sila ay napakalaki ng hulog, no? Mataas yung hulog nila, yung contribution. Meron nga akong naalala na isang nagko-comment sa ating video, hindi ko lang matandaan, the last year pa siguro yun. Naalala ko lang, yung sabi niya, yung natatanggap niya daw ay nasa 3K lang, samantalang yung hulog niya napakalaki during the days of yung naghuhulog pa, yung hindi pa si 60 years old. So, sa tingin ko, meron talagang mga ganitong nangyayari sa SSS, no? Meron talagang ganitong nangyayari na may mali sa computation kasi hindi naman malinaw kung ano yung formula, no? Hindi naman malinaw kung ano yung formula na ginagamit ni SSS sa computation kung magkano yung matatanggap na pensyon pagdating ng 60 years old. So wala namang ganon, basta-basta na lang ganito yung matatanggap natin. So sa tingin ko meron talagang ganitong nangyayari. Kaya sa mga ka-vlogs natin dyan na nanonood sa video na to, kung meron kayong ganitong senaryo, no? Kung meron kayong ganitong senaryo gaya doon sa dumalo sa SSS forum na nagtanong na maliit yung SSS pension na tinatanggap nyo pero mataas naman or malaki naman yung contribution nyo noon, maaari kayong magpa-recompute mga ka-vlogs. Wala namang masama, no? Hindi naman bawal na magpa-recompute. Maaari kayong bumisita sa pinakamalapit na SSS branch na nasa inyong lugar. Then sabihin nyo, magpa-recompute kayo ng inyong SSS pension kasi sabihin nyo rin na nagtataka kayo bakit mababa, bakit maliit lang yung SSS pension na tinatanggap nyo, gayong mataas naman ang contribution na hinuhulog nyo during noon, no, na hindi pa kayo nagpe-pension. Yun yung sabihin nyo. So walang bawal, hindi bawal na magpa-recompute kasi baka nga na pareho kayo doon sa nagtanong sa open forum na mayroon talagang glitches, merong pagkakamali sa side ni SSS, no, sa computation ng SSS pension. So kahit pa paano mai-correct at kahit pa paano, no, mai-refund sa inyo kung meron man, no, mai-refund sa inyo yung mga kulang kung meron mang pagkakamali sa computation ng inyong SSS pension. Sinasabi ko sa inyo mga ka-vlogs, marami talagang
mga cases na ganito sa SSS. Iba kasi sa atin ay hindi na nagsasalita, tinatamad na mag-follow up, tinatamad na mag-process, no? Ang iba nakakalimutan na talaga dahil nga siguro sa maedad na tayo, parang medyo hassle na sa atin yung nagfa-follow up sa SSS, no? Hindi naman lahat ng mga SSS pensioner ay pwede pang pumunta doon sa SSS branch, no, para mag-follow up. So, pero sinasabi ko sa inyo, kung ganito yung sitwasyon nyo, maaari kayong magpa-recompute mga ka-vlogs, no? Sayang naman din po, no? Sayang na naman din po yung arrears, no, sa ating pensions. Yun ang gagawin nyo mga ka-vlogs, no? Kung sakaling ganoon nga, pareho ang iyong sitwasyon kay Sir, no? Doon sa open forum na nagtanong mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong kaalaman, bagong idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. And huwag nyo yung kalimutan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.